Barangay Love Stories. Love Stories. For better or worse, ganito kung ituring ng dalawang taong nagmamahalan ang pag-ibig. Mahirap panindigan ang mga katagang ito lalo na kung sa pagtagal ng inyong pagsasama ay palala ng palala ang mga dumarating na problema. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang pagsisihan ang relasyong pinasok mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa Barangay Love Stories ngayong araw. Tuwing tanghali, gamit ang cellphone at suot ang earphones ko na malapit ng masira ay lagi akong nakikinig sa mga istoryang ibinabahagi ninyo mula Lunes hanggang Linggo. Naging background ko na ang inyong boses habang nagtatrabaho ako sa kantin ng isang high school na pinapasukan ko. Papa Dudut, kilala ko sa pangalang Jesusa, 40 years old at 5 taon ng cook sa isang paaralan sa Maynila. Ako ang nagluluto sa mga merienda at ulam na inihahanda sa nasabing kantin ng paaralan. Jesusa man ang pangalan ko sa mga taong nakakakilala sa akin ay nakagawian na akong tawaging Aling SP na mga estudyante. SP mula sa pagkaing espasol. Nagsimula ang lahat dahil sa panlalait. Kinakantsawan ako noong mukhang espasol dahil daw sa sobrang kapal ng suot kong make-up. Puting-puti kasi ang mukha ko kumpara sa morena kong balat. Doon na nagsimula ang tawag sa akin bilang Aling Espasol o Aling SP for short. Papa Dudut, may rason kung bakit nahilig ako sa pagsusuot ng makeup. At ito ang dahilan kung bakit ako nagpadala ng sulat sa inyo. Gusto kong i-share ang kwento ko sa lahat para magbigay ng aral sa bawat nakikinig. Sa mundo kasi natin ay may kanya-kanya tayong pinagdadaanan at ang mga bagay na nakikita natin ay may rason kung bakit ito ganon. Magsisimula po ang kwento ko 10 years ago noong 30 years old pa lamang ako. Papa Dudut. Mildred, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din. Pabili po ako. May itlog po ba kayo dyan, tsaka instant noodles? Anong klaseng noodles? Yung chicken po. Pabili po ako isang noodles tsaka isang itlog. 30 lahat. Ang mahal naman. Aba, mahal na talaga ang mga bilihin ngayon. Anong akala mo sa panahon natin? Dekada 90? Namura pa ang mga paninda? Ang bilis lang kasing tumaas ng mga bilihin ngayon. Hirap humabol. Huwag mong sabihin uutang ka na naman. Wala pa akong buhay na mano, tsaka hindi ka pwedeng umutang dito hanggat hindi pa kayo nakakabayad sa mga naunang inutang ninyo. Hindi po, babayaran ko po to. Eto, pasensya na po, puro barya tong dala ko. 26, 28, 30. Eto po, 30 po lahat yan, pakibilang na lang ulit. Isusupot ko pa ba to? Wag na po, sayang yung plastic. Hahawakan ko na lang. O heto. Salamat po. Eh yung hiniram yung pera sa akin, kailan nyo naman babayaran? Wala pa po akong maipambabayad ngayon eh. Katapusan din po kasi, may iba pa kaming binayaran. Ay naku, Jesusa. 5 buwan na yung utang ninyo sa akin. Hindi pa kasama dun yung mga listahan nyo ng utang dito sa tindahan ko. Puro na lang kayo sa susunod ng sa susunod. Napagod na lang talaga akong maningil. Huwag po kayo mag-alala. Kayo ang una kong babayaran kapag nagkapera po ako. Kailan naman kaya mangyayari yan? Kailangan ko ng eksaktong araw. Hindi ko pa po sigurado eh. Basta maniwala kayo sa akin, magbabayad ako sa inyo. Siguraduhin mo lang yan ha.
Kailangan ko yung perang yon dahil may babayaran din ako. Opo, huwag kayong mag-alala. Aling Mildred, may ano ba kayo dyan? May extra ba kayong pera dyan na pwedeng mahiram? Hihiram ka na naman? Wala kang ang pambayad, hihiram ka ulit? Kaya nga po ako hihiram ulit kasi wala akong pambayad. Sabay-sabay ko na lang babayaran lahat sa susunod na buwan. Ay naku, wala akong pera. Tigilan mo ko, Jesusa ha. Mabait akong tao kung sa mabait. Pero masyado nang makapal yung mukha nyo para humiram ulit sa akin gayong hindi pa kayo nakakapagbayad ng utang ninyo. Sige na po. Tambak na po kasi yung bayarin namin sa bahay eh. Wala na ako ibang malapitan, kayo na lang talaga. Ay boss, wag akong lapitan mo. Doon ka sa iba humiram. Ubus na ang awang maibibigay ko sa inyo. Lalo na't palagi kong nakikita yung nanay mo sa sugalan tuwing hapon. Kahit magkano lang po yung maipapahiram nyo. Sige na po. Wala! Lumayas ka na sa harapan ko. Huwag mo akong abalahin. Promise, huling beses na po ito nahihiram ako sa inyo. Bayaran nyo muna yung mga naunang inutang ng pamilya nyo sa akin. Saka kita bibigyan ulit. Anong tingin mo sa akin? Bangko na takbuhan mo kapag walang pera? Kung umasta ka, parang may pinatago kang pera sa akin ah. Pasensya na po talaga. Wala na ba kayong ibang kakilala na pwedeng utangan? Wala! Sabihan mo yung nanay mo na maghanap ng trabaho para magkasilbi naman ang buhay niya. Sige po, salamat na lang po. Pasensya na po kayo. Galing ako sa mahirap na pamilya, Papa Dudut. 7 kaming magkakapatid at pangatlong anak ako ng tatay kong jeepney driver at nanay ko namang sugarol. Nasanay na ako sa gabi-gabing bangayan ng mga magulang ko dahil sa problema namin sa pera. Laging pagod si tatay sa buong araw niyang biyahe samantalang galit naman si nanay dahil karaniwan siyang talo sa tong-its. Minsan kapag magulo ang buhay at ang bahay namin ay lumalabas ako at tumatambay sa basketball court malapit sa barangay namin. Lagi ko pong pinagmamasdan ang kalangitan. Nangangarap na balang araw ay maranasan ko ring magkaroon ng magandang buhay. Papa Dudut. Ilan sa mga kapatid ko ay may sari-sarili ng buhay. Ang iba sa kanila ay maagang nagkaroon ng pamilya. Sa katunayan nga ay may 5 na akong pamangkin ngayon. Habang lumalaki ang pamilya namin ay sumasabay naman ang mga lalong paghihirap namin sa buhay. Wala akong tinapos, Papa Dudut, at dahil dito ay wala rin akong magandang trabaho. Kulang na kulang ang barya-baryang sweldo ko sa pagiging street sweeper ko noon sa dami ng gastusin sa bahay. Ito ang naging rason kung kaya nagkaroon ako ng maraming utang, Papa Dudut. Sa kabila ng kahirapan ay hindi pa rin naman ako nawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin ang pangangarap ko sa buhay na inaasam-asam ko. Hawak-hawak ang walis at daspan ay araw-araw kong hinaharap ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Nananalangin na balang araw ay makatagpo din ako ng Prince Charming na magsasalba sa akin. Ate Ophel? Oh, bakit? Nahihilo ako. Hala, ay, sandali lang. Oh, umupo ka muna. Doon tayo sa may sidewalk. Magpahinga ka muna rito, ha? Ano bang nararamdaman mo? Bigla na lang ako nang hina eh. Kumain ka ba ng agahan? Oo. Nilagyan ko ng kanin yung kape ko kaninang umaga. Yun na yung agahan mo? Oo. Wala naman kaming pambili ng ulam eh. Kaya naglalagay na lang ako ng kanin sa kape ko tuwing umaga. Kaya naman pala nanghihina ka eh. Walang laman ng sikmura mo. Gusto mo ba ng biskwit? May biskwit ako rito sa bag ko. Wag na. Magpapahinga lang ako saglit bago ako magwalis ulit. Umuwi ka na lang kung masama ang pakiramdam mo. Ako nang bahala dito. Hindi pwede.
Sayang yung sasahurin ko. Kapag umabsent ako ngayon, wala kaming uulamin mamayang gabi. Ay siya, sige, ikaw ang bahala. Pero magpahinga ka muna dyan, ha? Bigla lang sigurong kumalam yung sikmura ko nung nakakita ako nung supot ng hamburger na nakakalat dyan sa tabi. Tatawa-tawa ka pa dyan. Tingnan mo nga yung sarili mo, oh. Butot balat ka na. Hindi ka na yata kumakain eh. Kumakain naman ako. Ng kanin na hinalo sa kape. Oo, masarap kaya yun. Alam mo kung anong ipinagtataka ko? Ano? Yung ibang tao, ayaw kumain ng kanin kapag nagda-diet kasi raw tataba sila. Pero bakit ako? Puro kanin naman laman ng tiyan ko pero hindi naman ako tumataba. Kasi walang protina yung katawan mo. Ang ulam mo kung hindi kape, minsan asin o kaya naman noodles at saka delata. O anong sustansya ang makukuha mo ron? Wala kaming pambili ng ulam eh. Isang beses sa isang linggo lang ata kami nakakatikim ng maayos na ulam. Ang laki kasi ng pamilya ninyo eh. Mabuti ako, 2 lang ang binubuhay ko. Kaya eto, kahit papano, hindi ko sila napapabayaan. Ang malas natin, no? Ipinanganak tayong mahirap. Nung past life ko, sobrang yaman ko siguro. Kaya sa pagkakataong to, ginawa naman ako mahirap ni Lord para patas lang. Hoy, ano ka ba? Pati naman Diyos dinamay mo. Nasa magulang yan kung bakit may mga batang lumalaking mahirap. Alam na ngang hikaho sa buhay, anak pa ng anak. Palibhasa kasi, yung mga tao kasi ngayon, yun na lang ang kayang gawin, ang manisi. Lagi nilang sinisisi ang nasa itaas kung bakit sila mahirap. Yung iba naman, sa gobyerno naglalabas ng sama ng loob. Pero bakit hindi nila magawang sisihin yung sarili nila? Sinasabi mo ba na kasalanan ng tao kung bakit sila mahirap? Bakit? Hindi ba? Alam mo, kasi ako, aminado ako na kasalanan ko kung bakit ganito ang buhay ko ngayon. Hindi ko sineryoso yung pag-aaral ko eh. Wala akong natapos. Maaga din akong lumande. Imbis na maghanap ako ng trabaho, mas pinili ko ang isang walang kwentang lalaki na bumuntis sa akin ng 2 beses tsaka ako iniwan. Kaya sabihin mo, bakit ko sisisihin ng ibang tao na mahirap ako? Kung wala naman akong ginawa para ayusin ang buhay ko. Bakit ako? Hindi ako nakapagtapos kasi walang pampaaral sa akin ng pamilya ko. Wala akong magandang trabaho kasi wala akong maipakitang diploma. Hindi naman ako tamad. Hindi naman ako gastador. Hindi naman ako maarte, pero bakit mahirap pa rin ako? Kaya nga sinabi kong kasalanan ng magulang yan. Oo, siguro walang problema sa'yo, pero sa pamilya mo, meron. Ilan ba kayong magkakapatid? 7, hindi ba? Nanay mo, sugarol. Tapos yung tatay mo, dating manginginom. Ano pa bang kalalabasan yan? 1 tasa ng kape at 3 kutsara ng kanin na panlaman tiyan. Ay, Tama ako ano? oo, tama ka nga. Pero tatanggapin na lang ba natin yon? Na hanggang ganito na lang tayo? Siyempre hindi. Kaya nga tayo nagtatrabaho eh. Pero kung gusto talaga nating umangat ang buhay natin, gawa natin ang paraan. Maghanap tayo ng mga bagay na magpapaangat sa atin. Huwag lang tayong mangarap. Tuparin natin yung pangarap na yon. Teka, ano bang pangarap mo sa buhay? Siyempre gusto kong yumaman. Yun naman pala eh. Di gawan mo ng paraan. Nakikita mo ba yung puno dyan sa likuran mo? Oo, bakit? Isipin mo na yan ang pangarap mo. Kung pinapangarap mo lang na akyatin yan, abay walang mangyayari. Pero kung tatayo ka riyan, lalapitan mo yan at saka susubukan mong akyatin, may tsansa na maakyat mo. Kung maghahanap ka ng hagdan para mas mapadali ang pag-akyat mo, pwede rin naman. Ganon ang mangarap. Hindi lang puro sa isip. Maghanap at gumawa ka ng paraan. Isa sa puso ko yung mga sinabi mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Abay dapat lang. Sana balang araw, makuha rin natin yung mga pinapangarap natin. Yun lang ang meron ako noon, Papa Dudut. Mga pangarap na hindi ko naman sigurado kung may tsansang matupad dahil sa estado ng buhay namin.
Mula nga sa pagiging street sweeper ay nakahanap ako ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Doon na po ako natutong magluto, Papa Dudut. Si Aling Celia na nagmamay-ari ng karinderyang pinasukan ko ang nagsilbing guro ko. Nagsimula ang lahat noong nagkasakit ang isa sa mga tagaluto ni Aling Celia. Mula sa paghuhugas ng pinggan ay napag-utusan akong maghiwa ng mga ricados. Kalaunan ay pinaharap niya ako sa kalan para magluto ng tinola. Sa mga sumunod na araw ay iba't ibang putahe na ang pinapahawak niya sa akin. Para nga akong nag-aaral sa culinary school dahil marami akong natutunan mula kay Aling Celia. Simula noon ay ginawa na niya akong tagapagluto niya. Mas tumas din ang natatanggap kong sahod dahil doon, Papa Dudut. Enjoy na enjoy ako noon sa trabaho ko. At kahit papaano kasi gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nakikita kong nauubos at binabalik-balikan ang mga luto ko. Ang kusina nang naging baluarte ko. Doon ay ako ang reyna. Ako ang nasusunod. Ako ang may hawak ng lahat. Kahit doon lang ay naranasan kong maging masaya pansamantala. Sa karinderyang yon ay nakilala ko si Dondi, Papa Dudut. Siya ang lalaking nagpabago sa takbo ng buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang construction worker si Dondi, Papa Dudut. May pinapatayo noong building malapit sa karinderya namin at isa siya sa mga laborer nito. Una ko siyang nakita noong minsang magpahinga ako sa harap ng karinderya matapos ang lunchtime. Nakatayo siya sa di kalayuan sa amin, hawak-hawak ang sigarilyo habang nagpapahangin. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay naakit na kaagad ako sa itsura ni Dondi. Matipuno ang katawan dahil yon ang kanilang puhunan sa trabaho. Matangkad siya, makapalang kilay na tumugma sa bilugan niyang mga mata. Sunog ang kanyang balat dahil araw-araw siyang nasa initan, pero para sa akin ay mas nakadagdag sa kanyang kakisigan ng kulay ng balat niya. Hanggang sulyap lang ako kay Dondi noon. Wala naman din akong kumpiyansa sa sarili para makipagkilala kahit na crush ko siya. Halos araw-araw siya noong tumatambay malapit sa amin para lamang makisindi ng yosi. Meron kasing matandang babae na nagtitinda ng sigarilyo at tubig malapit sa karinderya at doon laging nakapwesto si Dondi kapag nagpapahinga. Tuwing nangyayari yon ay pasimple naman akong sumisilip sa kanya. Para nga po akong teenager na kinikilig tuwing nakikita ko siya, Papa Dudut. Hanggang isang hapon, paubos na ang tinda naming ulam, dong biglang pumasok sa karinderya si Dondi para kumain. Umigtad ang puso ko, Papa Dudut, noong nakita ko na sa malapitan ng lalaking dati ay sinusulyapan ko lamang, Papa Dudut. Aling Celia, kain na! Nahihanda ko na yung pagkain natin. Nasaan na yun? Naku, nakipagchismisan na naman siguro sa kabilang tindahan. Aling Celia! Mauna na akong kumain! Bahala ka dyan! Mauna na akong kumain, baka mamaya may customer na namang dumating. Knock-knock, bukas pa ba kayo? Ay! Opo sir, kakain po kayo? Oo sana. May ulam pa ba? Meron pa po. Dito po, pili po kayo. Meron pong bistek, nilaga, ito pong adobo, bestseller namin. Mukhang naubusan na ako ng ulam ha. Oo nga po eh. Hapon na rin kasi. Mamaya pa ulit kami magluluto ng bagong putahe para naman sa hapunan. Bigyan mo na lang ako kahit ano dyan. Alin ba ang pinakamasarap dyan? Lahat sir, masarap. Pero i-recommend ko tong Bicol Express. Kakaiba ang timpla namin dito kumpara sa nakagawian. Talaga ba? O sige, yan na lang. Maanghang ba yan? Sakto lang naman
naman yung anghang. Mahilig po ba kayo sa maanghang? Hindi eh. Pero dahil yan yung inirekomenda mo, yan na lang kakainin ko. Hindi po kayo magsisisi sa pinili nyo. Totoo yan ha. Sige, bigyan mo ako ng isang order. Tapos isa't kalahating kanin. Sige po, maupo na lang muna kayo. Isi-serve ko na lang din sa inyo. Magsasabaw po ba kayo? Meron pa ba? Sige, bigyan mo rin ako ng isa. Sige po, ihanda ko lang tong ulam at kanin nyo. Ikaw ba yung nakaupo rito? Mukhang naabala pa kita sa pagkain mo ah. Ako nga po. Pero wala namang problema. Siyempre customer muna bago sarili. Ayos lang ba sa'yo kung tatabihan kita? Sabay na lang tayong kumain kung gusto mo. Wala pong problema. Kayo pong bahala. O sige, sasabayan kita. Malungkot kumain ng mag-isa eh. Upo na ako ah. Sige po. Ito po yung Bicol Express at saka isa't kalahating kanin. Salamat. Kukunin ko lang po yung sabaw niya. Bakit po kasi ngayon lang kayo kakain ng tanghalian? Hindi ko kasi gusto yung ulam kanina sa site eh. Puro isda niluluto nila doon kaya di ako kumain. Pero kanina habang nagtatrabaho, kumalamsik mura ako kaya dumiretso na ako dito para kumain. Mahirap na. Baka mamaya mawalan pa ako ng malay dahil sa gutom. Mahulog pa ako mula 4th floor. Hala, dapat kumakain kayo. Hirap pa naman ang trabaho nyo. Ito po yung sabaw. Salamat. Sanay na katawan ko sa ganun. Ngayon nga lang nangatog mga binti ko dahil sa gutom eh. Mabuti na lang malapit lang karinderya namin sa site nyo. May matatakbuhan ka makakainan. Oo nga eh. Simula ngayon, dito na ako kakain kapag di ko gustong ulam nila sa site. Welcome na welcome po kayo rito anytime. Teka, matagal pa ba yung tinatayo yung building? Ang balita ko paupahan daw yan eh. Oo, ipapaupa yata sa mga negosyante. Matagal pa to. Baka may 5 buwan pa. Kulang kami sa tao eh. Ganun ba? Eh di matatagalan ka rin dito. Depende kung kukunin ako sa ibang construction site. Sa iba-ibang site kasi kami tinatapon kung saan mas kailangan ng labor. Nung nakaraang buwan nga lang ako lumipat dito eh. Oo, nito mga nakaraang linggo lang din kita napansin. Lagi ka nagsisindi ng sigarilyo dyan sa harap eh. Napansin mo pala yun? Oo, nakikita ko po lahat na nangyayari dito. Ano, kain na tayo? O sige, tikman natin tong Bicol Express mo. Ikaw ba nagluto nito? Ako nga pero si Aling Celia nagturo sa akin ng recipe. Masarap. Masarap nga. Sabi sa'yo eh. Papadudod sa Sampaloc nakatira si Dondi noong mga panahong nagkakilala kami. Tubong Pangasinan siya at maagang nakipagsapalaran sa syudad para tulungan ang kapatid niyang may sakit. May 2 siyang kapatid, ang panganay na may sakit sa puso at ang bunso naman na may sarili ng pamilya. Walang trabaho ang pareho niyang magulang kaya halos sa kanya na nakaasa ang buong pamilya niya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon kami ng pagkakataon ni Dondi na kilalanin ang isa't isa, Papadudot. Pagkatapos niyang matikman ang luto ko ay sa amin na siya bumibili noon ng ulam tuwing hindi niya gusto ang luto ng mga kasamahan niya sa construction site. Nung una ay nagkakahiyaan pa kami. Tahimik lang kasing tao si Dondi, Papadudot. Ako naman ay gusto ko man siyang kausapin ay nahihiya ako dahil baka mahalata niya na may gusto ako sa kanya. Mabuti na lang at nandoon si Aling Celia na nagsilbing tulay para mas mapalapit kami sa isa't isa. Pabiro niya kaming kinakantsawan noon na bagay daw kaming dalawa. Halos ibugaw na nga niya ako, Papadudot, para magkaroon ako ng nobyo dahil no boyfriend since birth po ako. Nang dahil nga kay Aling Celia ay naging close kami ni Dondi hanggang sa mag-open kami. Maging open kami sa isa't isa at naging magkaibigan. Hindi nagtagal ay nagsimulang magparamdam sa akin si Dondi. Niligawan niya ako, Papadudot. Dahil matagal ko naman siyang gusto ay sinagot ko siya. At si Dondi na nga po ang naging kauna-unahan na boyfriend ko.
Susa. Natigilan ka dyan. Wala ka bang sasabihin? Magsalita ka naman. Nagulat lang ako. Ngayon lang kasi kita nakitang nagsuot ng makeup. Hindi ba bagay? Sorry, first time ko lang talaga gumamit ng makeup eh. Tatanggalin ko na lang Hindi. Bagay. Bagay sa'yo. Napakaganda mo. Ikaw naman, masyado mo akong binobola. Totoo ang sinabi ko, hindi kita binobola. Mas lalo nga ako na-inlove sa'yo eh, nung nakita kitang nakabihis. Naku, tigilan mo ako dyan eh, hiya tuloy ako. Huwag kang mahiya. Dapat na maging proud ka sa ganyang itsura mo eh. Mas lumabas yung taglay mong ganda. Pinatunayan mo lang na hindi ako nagkamali na niligawan kita. Ngayon lang ba ako maganda? Kapag naka-makeup ako? Hindi. Siyempre, hindi yun ang ibig kong sabihin. May makeup man na wala, maganda ka. Bolero. Ako ba? Hindi mo ba ako pupurihin sa itsura ko ngayon? Nagbihis din ako. Ano ka ba? Hindi ko na kailangan sabihin. Matagal ka ng gwapo. Kaya nga kita nagustuhan eh. Totoo ba yan? Oo! Simula nung unang araw na nakita kita hanggang ngayon, gwapo ka pa rin. Mas gumagwapo ka nga habang tumatagal. Yan ang masasabi kong bola. Alam kong hindi ako gwapo pero sige. Dahil girlfriend kita, paniniwalaan kita. Gwapo ka sa paningin ko, period. Nasa tao yan, may kanya-kanya naman tayong definisyon ng gwapo at maganda eh. Para sa akin, ikaw ang pinakagwapo at pinakamakisig na lalaki sa buong mundo. Masyado mo naman akong binibaby niyan. Dapat lang kasi ikaw ang baby ko. Ay sus! Tara na, alis na tayo para maiparamdam ko sa'yo kung paano magmalang baby mo. Teka, hindi mo pala nasabi sa akin kung saan tayo pupunta. Basta, sama ka na lang sa akin. Dahil ito ang first date natin bilang magkasintahan. Pinaghandaan ko talaga tong araw na to. Baka naman mamaya masyado kang gumastos para sa date na to ha. Dapat pamilya mo sa Pangasinan ang priority mo. Mas kailangan nila pera mo kaysa sa akin. Huwag kang mag-alala. Nag-iipon talaga ako para sa'yo. Kung ano man ang gastos ko ngayong araw, hindi apektado ang pamilya ko. Okay na sa akin kahit saan tayo kumain. Ang mahalaga magkasama tayo. Huwag mo nang isipin ang gastusin natin. Ako na ang bahala doon. Pangako ko sa'yo, hindi man tayo mayaman, hindi ko ipaparamdam sa'yo ang problema sa pera. Salamat. O sige na, umalis na tayo. Baka gabihin pa tayo sa labas. Sige, pero daan muna tayo sa construction site. Bakit? Nandun yung motor ni Paring Cardo. Hiramin ko. Mabuti na lang pala hindi ako nagbistida. Sasakay pala tayo ng motor. Di bale, kapag yumaman tayo, hindi mo na po problemahin ang suot mo. Kasi sa kotse na tayo sasakay. Ay naku, wish ko lang. Naging maayos naman ang relasyon namin ni Dondi Papa Dudut. Para nga akong naka-jackpot dahil ang unang boyfriend ko ang siya na ring naging huli. Noong natapos nila Dondi ang itinatayo nilang building ay nalipat naman siya sa Bulacan. Nagkalayo man kami sa mga unang buwan ng relasyon namin ay hindi ito naging hadlang sa pagmamahala namin. Nagkaroon kami ng tinatawag na long distance relationship. Pero kahit ganoon ay nalampasan namin ito. Lagi noong tumatawag sa akin si Dondi kapag tapos na siya sa kanyang trabaho para kumustahin ako at para na rin ikwento kung paano ang naging takbo ng araw niya. Araw-araw niya akong ina-update dahilan kaya sobra-sobra ang tiwala ko sa kanya. Tuwing day off naman niya ay umuwi siya sa amin para bisitahin ako. Lumipas nga ang 2 taon ay pareho naming naisipang mag-live-in ni Dondi. Lumipat kami sa isang mumurahing bahay sa Sampaloc. Iniwan ko ang pamilya ko, pati na rin ang trabaho ko pero hindi pa rin naman nakalimot noon sa mga responsibilidad ko. Isa pa ay nangako sa akin si Dondi na bibigyan niya ako ng magandang buhay at pinanghawakan ko yon. Sa pagsasama namin sa iisang bubong ay nakabuo kami ng bata sa sinapupunan ko. Doon na nga po nagsimulang magbago ang lahat, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ang pangarap ko noon ay ang makapangasawa ng mayaman pero malayo. Mula doon ang naging katuwang ko sa buhay. Hindi po mayaman si Dondi pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nabigyan ako ng mabait at masipag na kasintahan. Hindi man kami kasal ay parang mag-asawa na ang turingan namin sa isa't isa noong nagsama kami sa iisang bubong. Mas lalo pa ngang tumibay ang pagsasama namin dahil sa pagdating ng anak naming si Eva. Naging magkatuwang kami sa pagpapalaki sa anak namin. Kaso nga lang, lumipas ang mahabang panahon ay unti-unting nagbago ang ugali ni Dondi. Nagsimula ang lahat noong natuto siyang magbisyo, Papadudot. Nagkaroon siya ng barkada na mahilig sa inom at sugal. Tuwing natatapos siya noon sa trabaho ay sa barkada siya dumediretso para mag-inom at maglaro ng baraha. Nung una ay pinapayagan ko siya sa gawain niya dahil tingin ko ay nararapat din naman sa kanya ang mag-enjoy, lalo na at buong araw siyang pagod sa kanyang trabaho. Kaso nga lang ay unti-unting binago ng bisyo niyang yon ang ugali ni Dondi. Naging mainitin ang ulo niya. Hindi lang siya umuuwing lasing, lagi din siyang galit at nagwawala, lalo na kapag talo ito sa pagsusugal. Karaniwan ako ang napagdidiskitahan ni Dondi lalo na kapag wala siyang mapaglabasan ng galit. Nung una ay natatanggap ko pa ang pagbubunganga nito at pagwawala sa bahay. Pero noong nagsimula na niya akong saktan ay doon na po ako kinabahan ng labis, Papadudot. Oh, nandiyan ka na pala. Mabuti naman naisip mo pang umuwi. Akala ko doon ka na matutulog sa inuman niyo eh. Anong oras na ba? 11:00 na ng gabi. Kanina ka pa namin hinihintay ng anak mo. Bakit nyo kasi ako hinihintay? Alam nyo naman na tuwing sahod, kina parang Elias ako dumediretso. Paano hindi ka namin hihintayin? Wala kaming pambili ng ulam. Mas inuna mo pa yung mga kumpare mo kaysa sa amin ang anak mo. Imbis na sa pagkain mo ibili ang sweldo mo, winaldas mo pa sa alak. Ano pong pakialam mo? Pera ko to. Gagastusin ko to kahit saan ko gusto. Eh paano naman kami? Saan kami kukuha ng panggastos ng anak mo? Tandaan mo, Dondi, pinatigil mo ko sa pagtatrabaho. Nangako ka sa akin na ikaw ang bubuhay sa amin. Naniwala ako doon, tapos ano itong pinaggagawa mo ngayon? Kung hindi inom, sugal? Kung gusto mo pala magbuhay binata, sana hindi ka muna bumuo ng pamilya. Ang dami mong sinasabi. E di sana umutang ka muna ng pagkain sa labas para may makain kayo. Di mo kasi ginagamit yung kokote mo eh. Siyempre, yun na nga mismo yung ginawa ko. Kasi ayoko makitang anak ko nagugutom. Pasalamat ka, mabait si Aling Huling. Kahit marami na tayong utang sa kanya, nagpapautang pa rin siya. Sabihan mo yung Huling na yan. Babayaran ko lahat ng utang natin sa kanya. Huwag siyang mag-alala ka mo. Ganyan na lang palagi. Oh, bakit? Bawal na ba ako magsaya ngayon? Sa pag-inom at paglalaro na nga lang ako sumasaya eh. Ipagbabawal mo pa sa akin? Matapos ko magtrabaho ng buong maghapon, babawalan mo ako magsaya? Hindi kita pinagbabawalan, pero sana naman. Isipin mo rin kami ng anak mo. Nagsasaya ka doon kasama ng mga kaibigan mo tapos kami nandito, naghihintay, nagugutom? Lahat na lang ba sa akin mo iaasa? Dondi naman! Sino ba dito ang padre de pamilya? Hindi ba ikaw? Saan kami kukuha ng panggastos? Sa lupa? Huwag mo nga akong tinatasan ng boses. Kung makapagsalita ka, alam mo dami mong nagagawa sa pamilyang to eh. E palamunin ka lang din naman dito. Pareho kayo ng anak mo. Ah, talaga? Sige, ikaw ang mag-alaga ng anak mo dito sa bahay. Ako ang maghahanap buhay. Kapal ang mukha mong isumbat sa akin yung pagtatrabaho mo, eh wala ka naman na ibibigay para dito sa bahay? Ano
Anong sabi mo? Wala akong ibinibigay? Bakit meron ba? Yung bayad natin sa upa, 2 buwan na tayong sinisingil ng may-ari. Malapit na naman ang bayaran. May maibibigay ka na bang pambayad? Oh, tingnan mo! Babayaran ko lahat yan kapag nagkapera ako! Para kang sirang plaka! Lagi na lang yung sinasabi mo pero wala naman nangyayari. Kakasahod mo lang, di ba? Saan na napunta yung pera? Nasa bulsa na ba ng mga kalaro mo sa sugal? Sabing wag mo akong tataasan ng boses eh! Dondi? Nalalakit ka na rin ngayon? Kaya mo na rin akong saktan ngayon? Dapat lang sa'yo yan! Talo na nga ako sa sugal, bunga nga mo pang sasalubong sa akin! Sino ang hindi maririndi? Umalis ka na nga dyan sa dadaanan ko! Huwag mo akong tinutulak-tulak! Bakit? Bawal din ba? Sabi na huwag mo ako itulak eh! Bawal kitang itulak? Lahat na lang bawal? Itutulak kita kung gusto kitang itulak! Ako ang may pera sa pamamahay na to, kaya ako ang masusunod! Kung gusto kitang itulak, itutulak kita! Hindi mo ako pwedeng saktan dahil buntis ako, Dondi! May bata sa tiyan ko ngayon! Papa Dudut, nakakalungkot lang makita na ang dating taong minahal ko ay unti-unting nagbago. Walang pakialam si Dondi kahit na nagdadalang tawa ko noon. Ang tanging nasa isipan lamang niya ay ang sugal at pag-iinom. Ako ang naging punching bag niya tuwing hindi maganda ang timpla ng ulo niya. Tiniis ko ang lahat ng iyon, Papa Dudut, sa ngalan ng pamilya. Pero sa pagdaan ng mga buwan ay mas lumala pa ng lumala ang ugali ni Dondi. May pagkakataon noon na itinakbo pa ako sa health center dahil nagsuka ako matapos mawala ng malay. Nauntog kasi ang ulo ko sa pader matapos niya akong itulak dahil sa galit niya. Mabuti na lang talaga at walang nangyaring masama sa bata sa tiyan ko. Kahit pa noong ipanganak ko ang pangalawa naming supling ay wala pa ring nagbago sa ugali ni Dondi dahil halos lahat ng kinikita niya ay napupunta na lamang sa pagsusugal. At ako na mismo ang dumidiskarte para may makain ang mga anak namin. Pumasok ako sa isang kantin sa paaralan malapit sa amin at mabuti na lamang at may kakilala si Aling Celia na nagtatrabaho doon kaya mabilis akong nakapasok bilang tagaluto ng ulam. Kaso nga lang, Papa Dudut, maraming estudyante ang nakakapansin noon sa mga pasa at sugat sa mukha ko. Hanggang sa isang teacher ang nagsabi sa akin na kailangan ko raw itago ang mga pasa sa mukha ko dahil hindi ito magandang ehemplo sa mga batang nakakakita. Ang ginawa ko na lamang ay nagsuot ako ng makapal na makeup hanggang sa maitago nito ang mga sugat at pasa ko, Papa Dudut. Halos araw-araw na ganon ang naging buhay ko noon. Binubugbog sa gabi at tuwing umaga naman ay binibigyan ko ng oras ang paglalagay ng makeup para lamang maitago ang mga iniwang galos ni Dondi sa mukha ko. Doon na po ako nagsimulang makilala sa eskwelahan bilang Aling SP. Mukha raw kasi akong espasol sa sobrang puti ng mukha ko na hindi umaayon sa morena kong balat. Hindi ko na lamang pinapansin ang mga pangangantsaw nila sa akin noon, katulad ng hindi ko pag-inda sa pananakit sa akin ni Dondi. Taon ang tiniis ko sa ganong klase ng buhay ko hanggang sa isang araw ay hindi ko na talaga ito nakayanan pa, Papa Dudut. Dondi, tigilan mo ng pagsisira ng mga gamit natin. Ano ba? Buiset! Mga inayupa kayong lahat! Ano na naman bang ikinaiinit ng ulo mo ngayon? Wala kayong silbi! Lahat kayo walang kwenta! Dondi, tumigil ka na nga! Gabi na nakakaya sa mga kapitbahay natin. Wala akong pakialam! Lasing ka na naman ba? Umalis ka sa harapan ko kung ayaw mong madamay dito! Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Bubugbugin mo ulit ako? Binabalaan kita, Jesusa! Huwag mo nang dagdagan tong galit ko! Lagi ka naman ganyan eh. Tsaka ka lang matapang kapag nakainom.
Paglalasing-lasing ka tapos uuwi kang galit. Wala na nga tayong pera, maninira ka pa ng gamit. Buisit naman oh! Umalis ka nga dito! Naalibadbaran ako sa pagmumukha mo! Ikaw nga lumayas dito! Kung gusto mo magwala, doon ka sa labas! Sabayan mong tumahol yung mga aso, pare-pareho kayong perwisyo! Anong sabi mo? Gusto mo bang mamatay, ha? Dondi! Busalan kita sa bunganga dyan eh! Ano? Hindi ako makahinga! Anong niya ka? Demonyo! Nagtatapang-tapangan ka dyan! Akala mo naman uubra ka sa akin! Pare-pareho lang kayo! Lumayas ka dito! Pinapalis mo ko? Gusto mo na ba talagang mamatay? Halika nga rito! Dondi, huwag ka lalapit sa akin! Matagal na ako nagtitimpi sa yung babae ka! Puro bunganga mo na lang naririnig ko! Tama na, Dondi! Huwag mo kong iyakan dyan! Matapang ka, di ba? Lumaban ka! Saan ka pupunta, ha? Tama na! Huwag ka na lumapit sa akin! Dondi, tama na! Bitiwan mo ako! Hindi! Bitiwan mo ako! Tagtalan mo na ako! Tama na! Tumigil ka na! Pagod na ako! Pagod na ako sa'yo! Nakita mo tong boting to? Ha? Sige, lapitan mo ako. Lumapit ka sa akin! Gigilitan kita sa leeg para matapos ang paghihirap ko! Sige, gawin mo! Kaya mo ba, ha? Huwag ka lalapit sa amin! Hindi ako nagbibiro! Papatayin mo ako! Sige, patayin mo ako! Etong leeg ko! Gilitan mo ako! Sige, ano? Kung sawa ka na sa akin, patayin mo na ako! Puro ka salita! Makatulog na nga! Bit-bit ang dalawang anak ay nilayasan namin si Dondi ng gabing yon, Papa Dudut. Bumalik ako sa mga magulang ko at doon naghanap ng suporta. Mabuti na lamang at kahit hirap ay tinanggap pa rin nila ako sa pamamahay nila. Pagkatapos ng nangyari ay sinubukang makipagbalikan ni Dondi sa akin at sinisi niya ang alak. Kung kaya niya nagawang saktan ako, pero noong mga oras na yon ay hindi ko na ulit siya tinanggap sa buhay ko. Maging ang mga magulang ko ay hindi na rin pumayag na bumalik ako sa poder ni Dondi. Ayoko nang dagdagan pa ang trauma ng mga anak ko dahil maging sila ay takot na rin noon sa sarili nilang ama. Lumipas ang mga buwan ay unti-unti na ring tinigilan ni Dondi hanggang sa nabalitaan ko na lamang na may bago na pala siyang kinakasama. Pinilit kong buhayin ang dalawa kong anak bilang isang single mom. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay patuloy pa rin po ako sa pagsusumikap. Wala pa rin nagbago sa buhay ko pero masasabi kong maayos na ang lagay naming mag-iina dahil wala nang taong umaabuso sa amin. Masaya ako na matapos ang napakahabang panahon ay tuluyang ko nang tinigilan ang paglalagay ng makapal na makeup sa mukha ko dahil wala na akong kailangang pang itago. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtawag sa akin ng mga estudyante bilang Aling SP. Yun na kasi ang nakasanayang tawag sa akin ng nakakarami na minana nila sa mga naunang estudyante na unang nagbansag sa akin noon. Hindi ko na lamang ito minasama dahil alam ko namang hindi nila alam kung ano ang punot dulo ng pangalang yon. Ngayon ay tinatawanan ko na lamang ito, Papa Dudut, dahil tapos na ako sa parte ng buhay kong yon at nakapag-move on na ako mula sa nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang kwentong maibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jesusa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 For